Ang tanong ko lang, baka po sa inyo pong next vlog ay maaari nyo kami masagot. Ang tanong namin, Mr. President, asan na si Try Give Olaybar? That's a good Nasaan na si Sino? Maynard? Maynard? Maynard Ngu Asan na si Adrian Bersamin. Bersamin? Alright. Ang tanong namin, ano na? At doon po sa sinasabi ni Presidente, siya ho taga-announce ngayon kung siya ho ang taga-announce kung sino na po yung may mga arrest warrant. Tapos si Diskaya po daw, meron ng arrest warrant. Yung babae ito, di ba? Yung Sara babae. Diskaya. Okay. At yung nangako siya na walang Merry Christmas. At meron daw pong mga, malalaking isda. Yung pong inaabangan daw po ng marami. Sabi ho naman ng iba, wag kayo din padalos-dalos kasi baka naman yan pakitang tao lang, eventually, ma-dismiss. Pero Mr. President, kami po yung nagtatanong po lamang sa inyo this morning. Kung mamarapatin po ninyo ang tanong ko lang, baka po sa inyo pong next vlog ay maaari nyo kami masagot. Ang tanong namin, Mr. President, asan na si Try Give Olaybar? That's a good Nasaan na si Sino? Maynard? Maynard? Maynard Ngu Asan na si Adrian Bersamin. Bersamin? Alright. Ang tanong namin, ano na? Maraming salamat sa iyong mensahe. Kung totoo po natin yan. gustong malaman po ang punot dulo nito, nasan na itong mga taong ito? Oo. Baka naman. Ako'y magbibigay naman ng mensahe kay Palace Press Officer, Attorney Claire Castro. Oy, good Yung morning Kasi po, narinig Good ko morning, attorney. nakikinig. Attorney, may tanong si Manong Ted. Ano? Pakisabi sa Pangulo since nagpa-podcast siya, bigyan naman ako ng oras. Ako naman ang magtatanong ng mga tanong mo. Bigyan, syempre malay mo pumayag. Parating natin kay Ante Claire. Ante, Yung kung masaya. sakali Ay lang. ka mag-interview sa Ako kanya? na, may mga tanong din ako sa kanya. O yun ang uunahin kong tanong, nasaan na? Oo. Ay, di ka papayagan. O sige. Oo. Ipalalabas po namin muli at iparirinig ito pong naging panayam ng News 5 dito po sa driver ni DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ito po si Cardo Hernandez. Natagpuan nga po ang katawan ni dating DPWH Yusek Cabral. Diyan po yan sa Tuba sa Benguet. Narito po, panoorin at pakinggan nyo po mga kapatid. Dito po kami sa may Kinon Road na nagtambay po kami at papalipas po ng parang lang po, magtatanggal na stress. Tapos pinalis po kami ng mga pulis kasi bawal po rito at accident po yung lugar. So dumiretso na po kami ng Baguio, kumain, tapos check-in, tapos niyaya po uliin niya akong pabalik dito. Apo. Ngayon, sabi niya alas 3, sabi ko, mamaya na lang po ma'am. Bumaba kami po mga 2:30, dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago po naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Tapos sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalik ko po siguro 1 hour, nakita ko, binalikan ko wala na po dito sa pwesto niya. Ngayon, sinilip ko yung baba, hindi ko naman po makita. Kasi natatakot din po ako, baka mahulog ako. So, umikot po ako, nagtanong po ako sa mga tao dito na kung walang nakitang dumaan na babae, wala nang daw po. Tapos bumalik muli ako para silipin. Talagang wala po. Umakyat po ako sa may Baguio uli. Tinong ko sa hotel. Sa hotel, pinunta namin yung check-in-an na tinanong ko yung receptionist, wala naman daw po doon. Tapos balik na ulit po ako dito sa may Kinon Road para hanapin. Kaya lang, gabi na po, hindi ko na masyadong makikita hindi ko kabisado yung daan. Nagpatulong na po ako sa mga pulis para hanapin. Wala naman po akong flashlight na pwedeng pang-flashlight, kaya sa kanila po ako humingi ng tulong. Saan kayo galing? Bago kayo nakarating ng Baguio, kuya? Galing po kami ng Maynila. Anong sadya nyo sa... Ano lang po, magpapalipas yung para magre-relax lang po siya. Dahil? Hindi ko po alam kung anong dahil na pag-relax. Basta yun lang po ang alam ko. Nung
Hindi ko naman alam naman ganun po ang mangyayari. Nung bumibiyahe po kayo, wala po siyang Wala, kinukwento? wala naman po siyang kinukwento sa akin na ano. Kung meron siyang problema, wala naman po kinukwento sa akin. Basta yun lang po. Pag upo niya, matutulog. At sabi ko lang, tulog po kayo dyan, pahinga. Yun lang po, wala nang iba. Wala siyang imik? Naimik nga po, yung sabi niya, saan tayo kakain? Eh sabi niya, ako na bahala. Sabi ko, hindi po ma'am, ikaw lang bahala kung saan tayo kakain. Yun lang po, wala na pong iba. Anong mood niya during that time? Malungkot? Yung sa kanya naman, eh, sabi, okay naman po yung aura niya. Hindi naman po siyang ganun kalungkot na wala naman po sa mukha niya na ganun ang mangyayari. Wala po kong alam. Yun lang po. Okay na po. Pero bago mo siya iwan dito, kuya, may mga sinasabi ba siya? Wala na po siyang pagbaba niya lang. Ang sabi lang sa akin, balikan mo ako. Yun lang po, wala na. Nakailang beses po kayong balik, kuya, no? Punta kayo dun sa hotel, tapos balik. Bakit? Balik dalawa lang po, umaga at saka nung hapon. Bakit pinili mong balik-balikan? Nararamdaman mo ba na andito? O Hindi po, siya po ang gustong bumalik dyan. Na sabi niya, gusto ko doon. Eh, siyempre ako naman po, driver lang ako sumunod sa kanya para ipag-drive po siya papunta rito. Wala kang hinala na meron siyang... Wala ibang naman po gagawin? akong hinala na gagawin niya yun. Ay, kung alam ko lang po, hindi na ako kami bababa rito, doon lang kami sa hotel magpipirmis. nung unang balik mo, kuya, ba't mo sinilip? Naramdaman mo ba na baka tatalon o baka may Hindi, sinilip ko, baka mamaya po nahulog, kaya sinilip ko. Eh, wala naman po akong nakita, kaya umalis na uli ako para magtanong. Kuya, ba't hindi mo siya pinigilan? Hindi ko po nakita siyang gagawin niya yun. Wala po ako dyan, nandun po ako kasi umalis po ako. Iniwan ko po siya para, kung magre-relax siya, babalikan ko na lang siya. Kuya, kanina nung inaangat yung body bag, anong naglalaro sa isip mo nung nakita mo na siya? Wala, naiyak na lang po ako. Hindi ko akalain gagawin niya po yun. Kasi driver lang po niya, may tiwala po ako sa kanya. Saka, ang sabi niya sa akin, tutulungan niya ako habang buhay. Kaso, ganun po ginawa niya. Hindi ko po alam. Yun lang po. Salamat. Anong pangalan mo, kuya? Cardo Hernandez. Ilang taon ka na? Mga kapatid, ayan nga po ulit ang tinig ni Cardo Hernandez. Ito po yung driver ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na huli pong kasama nitong si dating Yusek bago nga po natagpuan yung kanyang katawan dyan po sa Benguet. Tayo po ay kagaya na sinasabi ni Manong Ted dito, maghihintay pa rin po ng official report galing po sa PNP dyan sa area na yan. Opo, ang isa pa pong balita ngayon, sabi po ng BI, hindi pa po nakakauwi si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Ang banggit ho kasi during the hearings at maging sa mga balita daw po ay December 17 ang kanyang dapat na balik sa Pilipinas. So far po, as of now, wala pa pong informasyon na nakabalik na po sa Pilipinas ang dating kalihim po ng DPWH. Mga kapatid, 14 minutes after 9 o'clock, kami po'y nagsisikap na matawagan ang Tuba Benguet PNP sa karagdagan pong informasyon dito po sa isyungang ito ng pagkamatay ni Yusek Cabral. May report din po na nag-utos na ang ombudsman na agad pong masecure ang telepono at ilang pang gadgets na hawak daw po ni Binibining Cabral nang mangyari po ito. Yung kanya pong sinasabi na telepono. Wala hong report doon sa ating napakinggan kanina o balita kung sino ho ba ang may hawak nito, kung meron ba na-recover katabi po ng bangkay ni Yusek Cabral. Mamaya po, ating alamin kung sakasakali po na tayo ay meron pang makakapanayam tungkol po sa napakalaking balitang ito ngayong araw po ng Biyernes. Samantala po, dyan lamang kayo ha, kasi po ang ating mga pag-uusapan, abay, mahaba-haba pa po ang boxing. And speaking of boxing, good luck po sa ating mga Pinoy na mga boksingero. Sana po lahat ay knockout, kung hindi, lahat ay madadaya. Yan din po sinasabi ni Willie Marshall, ni Eunice. Sila sa
Eunice Marcial. Dapat knockout namin to kasi malamang pumadaya kami sa scoring. Totoo po yan. Panoorin niyo po yung laban ni Mindoro. Kitang-kita mga kapatid, ano ho, luto yung laban sa scoring. Mukhang ang gustong mangyari po noong makakalaban po ng kanilang pinanalo, mahina yung makalaban. Mukhang ganun po ang nangyari niya kay Mindoro. Alright, sige po. Talaga ho namang, sabi nga ni Kuya Al, dyan daw po sa SEA Games na yan, ang mga disenyo ho daw para masiguro ang panalo ng ilang pong mga sinasabing host countries. Anyway. Eh di oh, sana sige. hindi na kayo nagpasali para sa inyo na yung medal. Sila